Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, pag-usapan natin, bakit tinanggal? Bakit naman sinibak ang lolo ng lahat? Bakit nahadukin? Itong si Senate President Juan Migimigi Zubiri. At bakit ang ipinalit ay si Senator Chis Escudero. So yan po guys ang pag-usapan natin ngayon. Actually talaga remarkable ng araw na to. Anong petsa ba ngayon? May 19, ang daming ganap. Kaninang umaga naganap yung isang Senate hearing na tawag doon, katangahan na Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa. Talagang literal na ang daming mga gasgas na mga salita, mga inuulit, 'di ba? Mga talagang pagpupursue para sirain, i-character assassinate itong si First Lady and as well as the President. So ngayon nga po guys, ngayong hapon, meron din namang ganap na itong si Senate President Juan Miguel Zubiri ay sinibak, hinadukin at pinalitan ni Senator Chis Escudero. Kumbaga, nagpalit ng liderato ngayong araw. So ngayon nga po guys, yan po yung pag-uusapan natin. Sa mga hindi po nakakalam guys yung tatay pala ni Senator Chis Escudero is naglingkod sa administrasyon ni former President Marcos Sr. And maganda naman po guys yung kanyang naging paglilingkod. And makikita nyo din naman po guys yung trabaho ng kanyang anak, abay namana din. Maganda din sa kanyang trabaho. Ito namang si Senate President Juan Miguel Zubiri, medyo nilamon ba ng sistema, oy. Kaya yung mga nilalamon ng sistema, dapat na talagang sibakin yan. 'Di ba? So anyway, tama lang naman yung yung nangyari na na pagbangga dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Nagtaka nga ako, dapat noon pa ginawa Bakit ngayon lang? 'Di ba? Na dapat noon pa. Bakit ngayon lang? Ang dami niya ng ginawang kapalpakan, hindi pa din nagbago. Ngayon na sobra-sobra na, ay talagang kailangan ng sibakin. Kumbaga, trabaho lang. Senate President, former Senate President Juan Miguel Zubiri, walang personalan. Kahit pa kung mapapansin nyo, di ba Mima, magkaibigan si President Marcos at itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. O bakit niya tinanggal? Di ba Mima, magkaibigan si Speaker at si Zubiri? O bakit tinanggal? Guys, it's not about the friendship. Diba, ang pinag-uusapan natin dito is yung bansang Pilipinas. Magkaibigan nga, pero tukumul naman kung maglingkod sa bayan, wag hayaan kasi tayo yung nagpapasweldo sa mga yan. Ginagawa lang po ni President Marcos ang karapat-dapat at ang tamang gawain. Diba, yung tamang gawa para dito sa mapaayos, may sa katuparan, ang kaayusan dito nga po sa ating bayan. Kung ang trabaho ni former Senate President Juan Miguel Zubiri ay kumiling sa mali, kailangan na talagang kailangan niya nang ihadukin. 'Di ba? And tama, good move na ipalit itong si Senator Chis Escudero. Anyway, pag-usapan natin ngayon, bakit pinalitan? Kasi itong si Senate President Juan Miguel Zubiri, siya na din mismo yung nagsabi kung bakit siya pinalitan. Siya na din mismo yung umamin. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, itong itong kanilang liderato is naman to guys, yung Senado is independent naman po. Wala naman problema po dyan kasi independent naman po yan sa Malacanang kasi legislative nga po sila. Pero guys, sa mga hindi marunong umamoy, ipaamoy ko na lang sa inyo na hindi naman ata magkakaroon ng palitan ng liderato dyan kung wala nga pong basbas ng Malacanang. Sad but true, yan naman po talaga yung totoo dyan. Pero wala tayong dapat ikapanghinayang dahil in the first place, ginagawa lang naman po ni President Marcos ang tama
para po sa ating bayan. Eh kung hindi na talaga maganda, kahit pa magkaibigan, kailangan magsakripisyo. Kasi bayan po yung yung pinag-uusapan natin ngayon. So I think may go signal yan guys ng Malacanang. Hindi yan mawawala yung go signal na yan. So ngayon nga po guys, weather lang yan. Diba? Weather lang yan. Kung marunong lang sana tayong sumunod sa batas, hindi sana to nangyayari sa atin. Kung marunong sana tayong sumunod sa nakakataas, hindi sana mangyayari to sa atin. Oh. Imagine nyo guys yung isa kayod ng kayod, yung isa trabaho ng trabaho. Paano niya may isasakatuparan ng plano niya sa ating bayan? Paano magiging worth it ang kanyang kayod, ang kayod ng ating presidente sa ating bayan? Kung merong mga pinagkakatiwalaan niya na umiiba ng landas, lumilihis. Diba? Nagigets nyo naman ata yung punto ko. So ngayon, be realistic lang talaga. Ito yung ito yung panahon na kung saan si Senate President, former Senate President Juan Miguel Zubiri, medyo kinain na ng sistema. So, yun, kinain ka ng sistema, di kakainin ka din ng administrasyong to. Walang sisihan. Tapos ngayon sa speech mo, nagmamakaawa ka, lintik na deputa yan. Kailangan pong sumugal ng presidente dito kasi bayan po ang nakasalalay. So ngayon nga po guys, ito yung speech ni former Senate President Juan Miguel Zubiri. Panoodin muna natin and bago natin basahin yung article. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. Narinig niya? Sabi niya, lagi niyang sinusuportahan yung independence ng Senado. Kasi totoo naman guys, na independent naman talaga ang Senado kasi legislative yan sila. Pero ang problema dito, don't get me wrong guys walang problema kung i-pursue mo yung independence ng Senado. Walang problema dyan. Kaso, ang mali ni former Senate President Juan Miguel Zubiri is nilamon nga siya ng sistema. Paano nilamon ng sistema? Tingnan nyo, hinahayaan niya yung mga bagay na hindi naman dapat i-pursue. Unang-unad nga po dito guys, yung example na lang natin, yung recent, yung PIDEA leaks, na alam namang chismis. Diba? Alam namang walang patutunguhan. Pinayagan niya na magkaroon ng Senate hearing. Yan yung masama dito, guys. Kasi unang-una, alam mo naman na chismis. Galing sa isang vlogger lang yun. Bakit mo pinatulan? Bakit mo hinayaan? Yung topic mo doon, PIDEA leaks, tapos napunta kung saan-saan. Kaya nga si Bato umiiyak Kasi alam niya na malaki yung impact niya kung bakit natanggal bilang Senate President itong si Juan Miguel Zubiri. Matilok ka Pinursyo nyo. Ngayon na natanggal, iiyak-iyak kayo. Kasi guys, itong si Senate President Juan Miguel Zubiri, masyadong kiling. Kagaya dito sa SMNI, hinayaan niya na mag-hearing itong si Padilla. Ano yung nangyari sa hearing na yun? Kiling na kiling din. Diba? Ang pangit tingnan, guys. Walang problema, tama yung sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na i-voice out natin yung pagiging independence ng Senado. Kasi legislative yan walang problema dyan. Independent naman talaga yan. Ang problema dito, yung pagiging independent, wala sa lugar. Diba? Hinahayaan mo na lang na mag-pursue yung mga fake news. Hindi na tayo yung yung ebidensya, yung facts by facts. Kumbaga, hearsay na lang, pinapatulan, ano nangyayari sa Senado? Nagiging clown. It is a waste of money. Diba? Pulpul ka din Pera ng taong bayan, hindi mo man lang inisip na it's a public money. Diba? Pera namin yan. We are taxpayer. Tapos, ganyan yung mangyayari sa Senate hearing, lutong-luto, ginagatasan. Diba? Doon pa lang din sa part na pinatagal niya yung pagpapasight and contempt. Diba? Nagigets nyo ako guys yung kay Kibuloy. Pinapatagal niya. Ang daming maling ginawa ni Senate President Juan Miguel Zubiri pero pinagbigyan pa din siya ng administrasyon. Kumbaga, parang sinasabi ng administrasyon, baka may pagkakataon pa, baka magbago ka pa. Kaso wala Iba yung nangyari sa kanya. Nilamon siya ng sistema, kaya magulo ang Senado ngayon. Wala sa maayos na pamumuno. Magulo. Yan guys, yung pinupunto natin.
Tama lang naman na may nagkaroon din ng hangganan itong kanyang pagiging pulpol. And hoping na sana mas maging better itong si Senator Chis Escudero in terms of being a Senate President. Yung mga hindi kapatul-patul, wag nang patulan. At beside, masyado din nilalamon itong si Senate President Juan Miguel Zubiri ng mga naging dating Senate President. Mga dating naging Senate President kasi mga lawyer. Search nyo nga, guys. Correct me if I'm wrong kung lawyer ba itong si Miguel Zubiri. Kasi I think parang hindi siya lawyer Parang lang siya, senador, ganyan. Naging congressman, naging senador, parang ganon. Anyway, pagpatuloy natin yung video. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Ayan. I failed to obey the powers that might be. Diba? Parang sinasabi niya na, hindi ko kasi sinunod yung yung gusto ng Malacanang, kaya ako tinanggal. Siya na mismo umamin na hindi niya daw sinunod yung gusto ng Malacanang. Ano nga ba yung gusto ng Malacanang? Kaayusan. Hindi niya sinunod. Ano nangyari? Magulo ngayon ang Senado. Siya na mismo, aminado siya na may pagkakamali ako. Hindi ko sinunod yung Hinayaan ko lang yung pagiging independence. Wala namang problema. Hayaan mo yung pagiging independent ng Senado. Walang problema dyan kasi legislative yan. Independent naman talaga yan. The problem here is hinahayaan mo na, nalamunin ka na ng sistema. Wala kang control sa Senado. Kung sino lang yung gusto magpa-Senate hearing, kung ano yung trip nila sa buhay, pinupursue mo kahit hindi naman tama, kahit hindi naman maganda, which is very wrong. Diba? Ano nangyari ngayon? Magulo po ang Senado. Bakit magulo? Dahil sa'yo. Dahil sa pinanggagawa mo. Dahil sa katarantaduhan mo. Hoping sana na mas maging better pa si Senator Chis Escudero na Senate President. Hindi kagaya mo. Magulo. Pulpol. Actually, sayang yung pinapasweldo sa'yo ng taong bayan. Like literally, sayang. It's a waste of money na naging Senate President ka. Although meron ka din namang mga ginawang maganda, pero mostly sa mga ginawa mo ay puro kapalpakan, which is hindi kami uma-agree tapos ngayon nagpapa-victim ka. Tama ba yon? Tinatarantado mo ba kami? Nagigigil ako. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Hindi ko tinanggap ang pagiging Senate President kung ikababagsak lang din naman ito. Ikaw yung nagpapabagsak Paano ko nasabi, guys, na pinapabagsak ni Senate President itong Senado? Dahil nga sa mga pulpul na kanyang pinanggagawa. Kabilang na nga dito, guys, yung pagiging makiling niya dito sa mga DDS. Walang problema kung kumiling ka sa kanila. Wala din problema kung maging fair ka. Ang problema kasi dito, yung ugali mo. Wala kang kontrol. Kahit alam mo namang chismis, talagang hinahayaan mo lang. Kaya sa tingin ko, guys, mas lamang pa din kung attorney, kung abogado, yung magiging Senate President. Wala, itong si Miguel Zubiri, pulpul. Diba? Kung maganda sana yung pamamalakad mo, hindi ka naman sisipain dyan. Diba? Nagigets nyo ako, guys? Wala Walang problema, uulitin ko, kung gusto mong maging independent ang Senado. Kaso ang problema dito, hindi pagiging independent yung ginagawa mo, paggiling sa kabilang kubol. Kahit pa sabihin mo na gusto mo maging fair and balance, walang problema doon kung gusto mo maging fair and balance. Ang problema kasi dito, hindi mo man lang tinitingnan ang bawat senaryo. Katulad ng huling issue dito, PIDEA leaks, Batangas drug hole, PIDEA leaks. Pero ano yung nag-insist? Ano lang yung na-pursue dito? Yung PIDEA leaks. O ano yung nangyari? Nagkaroon ng 4 na Senate hearing, nagkakagulo, walang katapusan, nagkaroon ng sanga-sanga, hindi maganda yung naging bunga, hindi maganda yung naging kalakaran mo. Diba? Kung hindi mo pinayagan yan, kasi alam mo naman na in the first place, diba, haka-haka lang yan, gawa-gawa lang yan, bakit mo pa pinursue? Diba? Kaya nga iyak ng iyak yan si Bato.
Kasi malaki yung dahilan ni Bato kung bakit nga nasipa itong si Miguel Zubiri. Anyway, para actually, napakinggan naman natin. Pero para gusto nyong mananam, ito, namnamin natin tong article na to. Zubiri stepped down as Senate President, says he disobeyed powers that be. Senate President Juan Miguel Zubiri on Monday stepped down from his post, ending his 2-year term due to what he implied was dissatisfaction with him for breaking ranks. I failed to follow instruction from the powers that be. Simple as that. Talagang pinupursue niya talaga na parang kasalanan ng presidente. Hoy, kasalanan mo yan. Kung hindi ka kung marunong kang kumontrol sa pagiging Senate President mo, nakukontrol mo, hindi sana maganda yung outstanding mo ngayon. Hindi ka sana nasipa dyan, hindi ka nahadoken, hindi ka talagang inalis dyan. Ang problema sa'yo, magulo ka. Yan yung masasabi ko, magulo yung liderato mo. Sobrang gulo. Doon pa lang sa AFP, laging delay. Magulo. Promise. Kaya nga, kahit nga din ako guys, dapat noon pa ito ginawa I think na pinagbibigyan pa siya ng presidente na baka pwede pang magbago. Kaso wala. Matigas. Maano si Zubiri? Mahina. Diba? Matigas yung alintarakan, mahina naman yung puso't isipan. Hindi marunong kumontrol. Kaya ano nangyayari? Parang naiiwan sa area ang Senado, nagmumukhang katawa-tawa, nagmumukhang clown. Dahil yan sa katangahan ni Zubiri. Kung hindi ka sana tanga, hindi mangyayari yan sa'yo. Diba? Tingnan mo, 21 years old pa lang ako, pero nagigets ko na yung yung kalakaran mo. Lagi akong nakatutok sa'yo. Yung mata ko laging nakatutok sa'yo. Pistingyawa. Anyway, the outgoing Senate President whose 2 years leadership was repeatedly marked by coup rumors, diba? Sa AFP yan guys, yung sinasabi ko sa inyo, was visibly emotional while addressing his colleagues, saying that he had fought the good fight. Lakas mang gaslight ni Zubiri, no? Ang lakas mang gaslight. If I ruffled some feathers in doing so, then so it be. Zubiri said that he had placed himself on the line to shield the Senate from all attacks. Oh lol, wag kami. Anong pinagsasabi mo, shield the Senate from all attacks? Wag mo kaming ginagawang bobo, Senate President. Ang ginagawa mo is ikaw na din mismong sumisira sa sarili mo. Parang political suicide ang ginagawa mo. Biruin mo, magpapasenate, hihayaan mo na mag-hearing kung alam mo namang chismis. Tama ba yon? Sko po. Tapos ngayon, sasabihin mo na, inaano ko lang naman yung independence ng wag mo kaming gawing bobo. Ayoko magmura. Grabe. Sino hindi mapapamura niyan, guys? Diba? Tinatarantado mo kami, Tinatarantado mo kami. Okay, and strive to keep upper chamber independent despite threats against our institution. God knows what I had to do to defend the Senate, the outgoing Senate President said. So, ang sa kanya guys, ang pumalit ay si Senator Chis Escudero, which is hoping sana na mas better good job ang gawin ni panibagong panibagong Senate President natin na si Juan Miguel Zubiri. At ayoko Senator Chis Escudero, huwag na sanang umabot sa punto na, may pagkiling. Huwag naman sanang ganon. Ito kasing si Zubiri, ang isip niya na fair and balance lang ang kanyang ginagawa. Sa isip mo, fair and balance ang ginagawa mo, pero sa mata ng nakakarami, hindi tama yung ginawa mo kasi inallowed mo yung chismis, inallowed mo yung mga pagkiling, which is hindi naman po appropriate. Nilalabanan natin ng fake news, tapos kinikilingan mo yung fake news. Nilalabanan natin yung mga fake news na mga ulaga ng mga vloggers, pinupursue mo naman sila, pinapalaki mo yung ulo. Hindi naman ata tama yung ganon, right? Diba? So, deserve mo yan. Kung ano yung nangyari sa'yo, deserve mo yan. Diba? Kung hindi ka sana tangengot, hindi mangyayari yan sa'yo. Tapos ngayon, lakas mo mang gaslight na, hindi ko sinunod yung gusto ng administrasyon, kaya ganito yung nangyari sa akin ngayon. Diyos ko po.
Ay tama naman, kung sinunod mo yung utos sa administrasyon, hindi naman talaga mangyayari yan sa'yo. Dahil in the first place, yung gusto ng administrasyon na to is maging maayos. Maging tahimik. Magkaroon ba ng magandang journey? Ang problema dito, sinisira mo. Sinisira mo yung imahe ng Senado. Ginagawa mong clown, ginagawa mong katawa-tawa. Ang pangit mong maging choice bilang Senate President. So, I hope na sana itong si Cheese mas maging better pa dito sa nakaraang Senate President na si Juan Miguel Zubiri. Alam mo, Senate President, nung una mahal na mahal kita. Senate President Juan Miguel Zubiri, I love you so much. Promise, noon pa kita pinapagtanggol, noon kita pinaggalaban, and if you will watch my old and previous account, yung my 100K din, lagi kitang pinapaglaban, lagi kitang pinapagtanggol. But, madaming red flags sa'yo, which is kailangan hindi i-tolerate yung mga ganyan. Anyway, yung ginagawa ng administrasyon ko, trabaho lang, walang personalan. Diba? So, deserve mo yan. Tarantado ka. O, yan yung napapala ng mga hindi marunong sumunod, ng mga hindi nag-iisip ng maayos, ng merong mga kinikilingan. Yan yung napapala mo. Kaya huwag kang mag-feeling victim dyan. Huwag kang mag-feeling na kala mo aping-api ka. In the first place, kagagawan mo yan. Yun lang guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.